Gusto mong mag-abroad? Panoorin mo muna to bago ka mag-abroad. Dahil ang video na to makakatulong para sa'yo. Lalo't lalo na ikaw ay first timer. Hi everyone, Romel Sway here. So ngayon, pag-usapan natin is about mga beginners pa rin na gustong mag-abroad. Right? So meron akong 7 tips na dapat mong malaman bago ka sumalang sa pag-abroad. Alright? So if you are planning to work abroad in hotels, restaurant, this is based on my experience. So, hindi naman ako expert pero ito lahat ang nararanasan ko kaya dapat mo tong malaman. Alright, so kung interesado ka sa video na to, kailangan mong panoorin. So, number 1, pinaka-importante, skills. Dapat handa ka. So, working in the kitchen abroad is fast, serious, and very professional. Right? So, you must know, number 1, prepare knife and skills. Tamang hiwa, mabilis, pero safety. And then, following recipe. Exact, hindi po pwedeng puro tsansa. So, kailangan magpalo ka sa standard sa restaurant or sa hotel na mapapasukan mo. Dahil hindi ka pwedeng gumawa ng menu. Dahil meron silang sariling standard na kailangan mong sundin. Either na sobrang galing mo, sobrang napakatindi mong sinero, kailangan mo pa rin magpalo. Dahil bawat restaurant and kitchen, different standard. Right? So, kailangan mong sundin. Kung saan ka napunta ngayon, sundin mo lahat. Okay? Dahil dito, hindi pwedeng bahala na. Dapat consistent ka araw-araw. Yun ang number 1 natin. So, number 2, alam mo ba na sobrang higpit ang food safety? Napakahigpit talaga niyan. Dahil kung isang pagkakamali mo, maaring masisira ang trabaho mo or mawalan ka ng trabaho or yung customer mo. So, ang food safety, ganito yun. Food safety is a big deal. Right? One mistake can cause food poisoning or job loss. Wala kang trabaho. Alright. So, reminder, kailangan laging malinis ang kamay mo. Use gloves or maghugas ka. Okay? And then, hiwalay dapat ang hilaw at ang luto. Yun. Tamang temperature ng ref at freezer. Check expiration date palagi. Dahil dito, mas importante ang kalinisan kaysa bilis. Palagi mong tandaan. Number 2 na tayo. Ngayon, dito na tayo sa number 3. Yung number 3 natin is mahabang oras ng trabaho. So, kailangan mo siyang be ready to stand for 8 hours or more than 8 to 12 in a hot and busy kitchen. Kailangan you need to strong katawan, mahabang pasensya, kaya magtrabaho kahit sobrang pressure. Kasi alam mo kasi, dahil pressure ka na, di mo maiwasan, maraming mga kupal. Naranasan ko to. Siyempre, dahil sa pagod mo, medyo uminit yung ulo mo, kaya iwasan mo. Huwag mong gawin ta, huwag kang magpadala. Focus on your job, trabaho. Kaya iwasan mo palagi ang mga ganyang bagay. Pero although di mo meron talaga yan. Sa lahat ng mga kusinero, alam ko, naka-experience kayo nito. Di mo maiwasan. Kaya kung bago ka pa lang, congratulations. Dahil alam mo na ang dapat mong gawin. So, maiwasan mo na yun. So, tapos na tayo sa 3. Dito tayo sa number 4. So, mabilis lang tong vlog ko. Para lang to sa mga baguhan o gustong matuto.
At least meron akong idea na may share sa inyo. So number 4, kitchen. So na dapat alam mo. Number 1, you don't need perfect English. You must understand kitchen work. Right? Hindi na kailangan na sobrang galing mo sa English. Dito nga, Carabao English ginagamit. Sabihin natin sa akin, ganun din. Makaintindi naman yan sila. For example, dadaan ka sa likod, may dala kang mainit. So sabihin mo sa nasa harap mo, behind. So alam na niya yan. Or minsan tapikin mo siya. Galawin mo yung likod. So alam niya may tao sa likod. Ulit siya, nagdala ka ng kutsilyo. Ganun pa rin. Sabihin mo, sharp, may kutsilyo. And then, order in. So, ibig sabihin, may bagong order. Tsaka, huwag mong tanggalin yung respeto. Let's say, kung inutusan ka na executive, yes, chef. Yes, sir. Yes, kuya. Kailangan mong may respeto ka. Kahit pagod ka na, ang tawag nito sa Tagalog, parang punong-puno ka na, respeto pa rin. Ang pinaka-importante. Ang communication para iwas aksidente sa kusina. Alright? So, dito tayo sa number 5 na naman. Kailangan natin sumusunod sa sistema. Okay? Paano? Ganito. Abroad kitchen, follow strict system and standard. So, kailangan ito na papasok yung sinasabi kong kahit gaano ka magaling, kailangan mo sumunod. Huwag kang magbago ng menu kung hindi ka naman inutusan. Huwag mong baguhin kung ano yung nadatnan mo at itinuturo sa'yo. Kailangan mong ipalo dahil yun ang standard na sinusunod mo. Okay? And then, sumusunod ka sa portion size. Ito, guilty rin ako dito. Alam mo bakit? Minsan kasi sobrang busy kahit may timbangan. Parang itcha-chansya mo na lang. Minsan abot. Minsan tama. Kadalasan sobra. Tama, no? So, kailangan sumusunod pa rin tayo. Huwag mong bawal lumabag sa mga batas ng mga ganyan. Dahil maaring malaking epekto niyan kung palagi mong nilalabag. Kumbaga, let's say, tumaas yung food cost ninyo. So, apektado lahat. Pati yung executive mo, mainit ng ulo. Sobrang taas ng food cost nyo. Dahil hindi mo naagapan ng tamang timbang. So, iwasan mo yun. And then, sundin ang utos ng headship, ng executive. Right? Kung may utos sa'yo, sundin mo. Kung kaya mo lang, masawag lang sabihin, pumatay ka ng tao, huwag mo sundin yun. Kalokohan yun. Pero kung sa kusina lang lahat, okay, palo. So, hindi ito personal style, kundi yan ay para sa teamwork. So, dito tayo sa number 6, mga Cubs. So, number 6, ugali ng magpapatagal sa'yo. So, ano to? So, in English, your attitude is more important than your talent. Okay? Number 1, huwag kang malit. Dahil sa kontrata, nakalagay doon yung oras ng pasok mo. At ikaw mismo alam yun. Huwag mong gawin yung palagi kang nalilit. Although, kung mayroon namang emergency, hindi mo maiwasan yun dahil nalilit ka. Huwag mong gawin. Kung kaya mo namang agahan mo. Mag-adjust ka talaga. Number 2, huwag likramo na likramo. Dahil yung likramo, isa yan sa mga nagbibigay sa'yo ng mga negatibo bagay na dapat ikaw unlad mo. Hindi ka umunlad dahil puro ka likramo sa trabaho. Hanggat kaya mo, gawin mo. Maging team player ka. Rumispito sa mga kasama. Okay? Dahil ganito yon, masasabi ko. Madaling palitan ang magaling, pero mahirap palitan
ang may magandang attitude. Yan. Sana paintindihan mo yan. Alright. Last but not least, number 7 sa mga reality ng buhay abroad. So, nito yan. Life abroad is not always easy and glamorous. Alam mo yun? So, hindi puro ginhawa ang buhay abroad. Kailangan expect may kasama kang titira sa bahay. So expected like me. So 3 kami dito, portion ito lang sa akin. Dito ako higa, may upuan, may table, may lagayan ng damit. Yung luggage ko nandun sa taas, may bintana. So expect yan. And then pinaka-best, magtitipid ka. Kailangan mong magluto para makatipid. Or else, magbaon ka galing sa trabaho kung inaalaw naman. Para ka rin makatipid. Kasi importante sa ating mga OFW yung pagtitipid. One day millionaire equals future patay. Alright. So, ganito. Mamimiss mo yung pamilya, siyempre normal lang yun. At napakabilis naman, marami natin yung mga apps na ginagamit na para matawag, makita natin sila. So, medyo maibsan yung mga pangungulila mo at makita. May CCTV camera, makikita mo naman sila 24 hours. Iyan. So, mga kababs, sana may natutunan kayo sa aking experience personal. So, ayan ang mga dapat mong malaman bago ka magtrabaho abroad bilang kusinero. Di madali, pero kaya. Basta may sipag, disiplina, at tamang attitude lang. So if this video help you, please like and share, subscribe, and more OFW and kitchen life tips. See you on my next vlog. Romel EY here. Thank you very much. God bless all.